Realidad. DGA Realidad. Sumasalato ang kwento ng buhay. DJ ang realidad. DGA realidad. Sa akin po ay, sa akin lang, ay talagang napakahalaga sa buhay ko yun. DGA realidad. Sumasalato ang kwento ng buhay. DJ ang realidad. Magandang araw Marinduque, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Mga karealidad, magandang araw. Live po dito sa Barangay Argao, sa bayan po ng Gugkog. Ako po ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales, at atin pong yutunghayan ngayon, ito pong isinasagawang social pension distribution sa ating mga senior citizen. At ngayon pong araw na ito, mga karealidad, ating pong ibabahagi ang buhay na isa nating senior citizen na kung saan na siya po ay nagbe-benefits dito po sa mga bahagi ng social pension ng ating mga senior citizen. At ating makakasama ngayon, ipapakilala na natin ang ating isa po sa PWD na malaki po ang naging ambag sa kanyang buhay. Ito pong benepisyo ng social pension para sa ating senior citizen. Yan, at ngayong araw na ito ating makakasama si Tatay Buenaventura Manggi. Buenaventura Manggi. Ayan. Tatay Buenaventura, ilang taong ka na po? Pa 70. Pa 70. Ayan. So, ating alamin yung kwento, realidad ng kwento ng buhay ng Tatay. Anong palayo nga po ninyo? Tour. Ayan. Buenaventura, ang palayo niyo po ay Tour. Ayan. Ikaw po ay mag-70 na. Ayan. So, tayo dahil nabanggit po kanina sa ating intro na ikaw ay PWD. Ayan. Since kailan ka po naging PWD? Ikaw po ba ay inborn or kailan ka po naging PWD? Inborn. Inborn po. So, ano po yung naging sakit mo noon, Tatay? Ang sakit ko noon ang sabi ng nanay ko, ikaw lang ay nilalagnat. Oo. Tinatawag ang tatay ko kasi ako daw po ay nag-iiyak. Hindi na raw ako makatindig. Yun po ang nagiging dahilan nung panahon na yun. Mga anong taon po yun? Yun ay nasa 56 na yun. 1956. Ayan. So, ikaw po ay nagkaroon ng sakit. Ano po ang sabi po nila? Yun po ba ay polio o ano? Ang sabi nila po ay dahil wala pang doktor noon, ay polio. Ang tumama sa akin. Oo. At nung panahon po ba yun, ay meron pa bang ibang tinamaan ng polio? Gaya mo? Dalawa kami noon dito sa Argao. Sa Argao. Dahil nung panahon na yun ay talagang may mga ganong sakit na dumarating at wala pang gamot nung mga panahon na yun. Wala pa. Opo. So, pagkwentuhan po natin, yan, wait lang po yan. Pag-erguhan po natin kung papaano po yung naging buhay mo, mula po nung ikaw ay nagka-polio, papaano nyo po na harap yung iyong buhay hanggang ikaw ay umidad na ngayon ng mag-70 na? Nung panahon na yun, nag-aaral ako ng elementary. Sa hirap ko kong maglakad-lakad, dinadala ko ng tatay ko sa eskwelahan. May school na dito dan time na yun? O, anong time na may eskwelahan, pero hindi siya panumpalata ng hapon yun, eskwelahan na yun, 1935. Dito na rin sa Argao? Dito rin sa Argao yun, nandun sa elementary. Opo. Oo. So, ikaw po ay nakapag-elementary, nakapag-high school ka rin? Ako po ay nakapag-elementary sa elementary, tapos second year high school ako dito sa Argao na din. Dito na rin sa Argao.
Paano niyo po naharap tatay? Medyo ito po yung yung sabi nga challenge at kumbaga maging aral din sa buhay ng ating mga kababayan na hindi hadlang man yung kalagayan mo para magtuloy-tuloy na mangarap at mabuhay. So, ikaw po ay nakaabot hanggang anong year sa high school? Second year. Second year. So, kahit po yung sitwasyon mo ay ikaw ay napolyo, pero dire-diretso yung pag-aaral mo. Hindi hindi man ako nakatapos ng high school dahil sa hirap ng buhay. Oo. Ano po pala ang trabaho ng mga magulang mo noong panahon na yun? Ano lang siya, magsasaka. Magsasaka. Oo. At sa dagat, meron din po silang nagadagat. Ang tatay ko naabutan ko, hindi man nagdadagat. Sa bukid lang. Sa bukid lang. Opo. At nung ikaw po ay lumaki na, paano nyo po naharap yung buhay? Paano ka po nabuhay na yun sa kabila ng inyong sitwasyon? Nung sitwasyon ko, nung ako may edad na ng 15, sumasama-sama ako sa kapatid ko na mag-isda. Yun lang. Tapos, itong huli nang sabi ng tatay ko, mag-aral ka ng paghayuman ng lambat, gumagawa ka ng lambat, para kung mura man ang pasahod sa iyo, ay pwede na kasi hindi ka naman makakapagbukid. Opo. Hanggang sa ngayon po, ay yan at yan pa rin ang naging trabaho ko, lambat pa rin. So, ikaw po pala ang kilalang maghahayuma Ano po, ako ang ng lambat. maghahayuma. Anong tawag ba? Nagtatangkil. Tangkil. Pagka nagtatangkil para doon sa ating mga kababayan, mga karilidad, yung ibig sabihin ay nagabuo. Nakabuo. Ayan. Bukod ba po yung naghahayuma, ibig sabihin nag-repair ka. Opo. Opo. At magkano po yung bayad sa inyo pag ikaw ay, doon po muna tayo sa nag-repair? Doon po sa unang trabaho ko, 5 piso isang araw noon. Nung teenager ka pa. Teenager pa ako. Opo. Na mabasa. Ano mga anong taon yun? Para alam na. 1969. 1969. Sige, 5 piso. Pero ngayon po, magkano na ang bayad sa inyo? Sa ngayon, sa pagtangkil ng lambat sa ngayon, Opo. ay merong 500, merong 800. Conforme doon sa mga tao na magpatrabaho. Isang araw po yun. Araw. Para lang merong pera, Oo. merong bili ng pagkain. Kahit po medyo mura, kinukuha ko na po. Yun po yung pag-repair, paghayuma. Yung pagtangkil. Pagtangkil po yun, pagbuo. So, mga ilang araw po bago ka makabuo ng isang lambat? 3 araw. 3 araw. Ilang bantasan po yun? Isa. Isang bantasan. Doon sa mga nanonood sa atin, gaano po ba kahaba yung isang bantasan? Merong 80. 80 metro. O pie. Di pa. Di pa. Di pa po yun. Di pa. O 80 na di pa. Ang sukat niya, sa di pa yari, 200. Na di pa. Na metro. Na metro. Kung po naman, ay yari na, sa 80 di pa na lang. 80 di pa na lang. 200 na Meter. meters, pero pag nabuo na siya, natangkil na siya, ay 80 di pa. Opo. Yun po ang isang lambat. Isang lambat. Isang bantasan. Ang bantasan tawag. Ayan, isang bantasan. 3 araw niyo po binubuo yun. 3 araw. O, 2 hanggang 3. Yun po ba'y pakain kayo? Hindi naman. Sa inyo lang. Sarili ko. At yun po sa inyo binubuo, sa lugar niyo o sa lugar ng may-ari? Sa bahay ko. Sa bahay na ninyo. So, pag sinabing binuo po ninyo, nagtangkil po kayo, kasama na po ba yung palutang? Kasama na yung tingga? Kasama na yung palutang. Oo, Kasama lahat yung na. Oo, lahat na. Lahat na. Yung 500 po isang araw. So, 500 na. 500. So, hindi naman lagi-laging mayroon. Hindi lagi. Oo. So, ano pa po yung ikinakabuhay ninyo bukod po sa tatangkil o paghahayuma? Sa ngayon, sa panahong ito, yung binibigay ng gobyerno, yun na rin ang naging pasasalamat Pinagkakasya ninyo. Diyos. Opo. Na nagbibigay sila ng mga 3,000, may malaki-laki man, o di kayong ayuda, Oo. yun, ay iniipon ko, dahil po sa simple ganito na nga ang kalagayan ko, Oo. yun, ang tinitipid ko yun. So, ikaw po ay kasama na sa PWD, may ID ka, ano na po? Oh, So, ano naman po yung nakukuha nyo na benefit sa PWD nabibigay na, ng gobyerno? May mga nabibigay po ba sa inyo sa PWD? mayroong bigas, mga 2 kilo, 3 kilo, mga noodles, kape, yan mga.
Minsan ay may itlog. May itlog, oo. At ito naman sa social pension natin, dahil kayo dito, related dito sa social pension, yung ating pong pag-interview po sa inyo. Gaano po kalaki na tutulong po nitong social pension sa inyong mga senior citizen? Sa akin po ay, sa akin lang, ay talagang napakahalaga sa buhay ko yun. At lalong higit doon sa gobyerno, sa Diyos at sa gobyerno. Yan ang naging bantayan ngayon. So kung talagang ito pong social pension ay napakalaking tulong po Sa sa akin inyo. po ay malaking tulong yan. So every ilang buwan po ba kayo nakakatanggap ng pension? Sa ngayon ay pag 5 o 6 na ngayon, buwan. Yung iba, nung una may 3 buwan. So magkano po isang buwan? Magkano po isang buwan? Nung una, di ba 500? 500. Ang ngayon po, 1 na yata, 1,000 na. Sabi nila. oo. Kung 1,000 po, medyo malaki-laki na ito. Malaki na. Opo. So, aabutin kung ilang buwan ka na po na hindi nakakatanggap ng pension? Pa-6 na ngayon eh. 6 na. So, kung talagang magkakatotoo na 1,000 isang buwan, may 6,000 ka. Kung ganun po ang mangyayari, Ayan, hari nawa, ano po? sana po ay ganun ang mangyari. Oo. So, sana nga, no? At talagang napakalaking tulong po nitong pension na ito sa inyong mga senior citizen po. Especially sa iyo na isang PWD. Talaga po ako yung nagpapasalamat sa Diyos. Meron nito. At ikaw po ba may pamilya, tatay, ano? Ako po ay walang pamilya, nagsusulo lang ako sa bahay. Oo, solo ka, oo. Ikaw po ay nagkapamilya o binatang lubos? Lubos na binata. Binatang lubos. Ay, paano kung may Binatang manligaw lumokat. sa iyo? Kung mayroon pong manligaw sa iyo? Hindi Sa ko na edad rin mo? alam yan. Ay, hindi mo na natanggapin. O natanggapin mo? Hindi ko alam kung ganun. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon dahil may edad na rin ako eh. Oo, May iba kung talagang Oo. iadyan ng Diyos. Oo. Kaya ito lang po ano po ang sa pananaw ninyo bilang isang beneficiaryo po ng pension ng senior citizen, sa tingin po ba nyo mas kayo ang dapat tulungan ng ating gobyerno? Sa akin po, dapat ako tulungan ng gobyerno, lalo na sa aming barangay. Na kita man lang yung katayuan ko. Opo. O nakikita naman nila yung katayuan ko sa bahay. Ayan. At baka meron po kayong mensahe na gustong ipaabot o pasalamatan. Ay, teka, dapot na ulan. Ayan. Ayan, Tatay Tor, baka may gusto kang pasalamatan dito sa mga benefits na yung tinatanggap ngayon. At kung may mensahe ka sa mga na tagapanood natin, doon sa gaya mo na PWD, at doon naman sa malalakas ang katawan, baka mayroon ka din gustong ibigay na mensahe o encouraging word. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, sa gobyerno, na ako po ay nabigyan ng pension sa senior citizen. Isa pa po ay sa tulad kong disabled. Oo. At yung pong mga kasamahan ko ay nandiyan, kasama-sama ko rin. Maraming pong salamat sa nag-interview sa akin. Lalo sa lahat ko, kasamahan ko. At baka may gusto kang batiin sa mga nanonood sa atin sa Marinduque News. Binabati ko ang aking kapatid na nasa Mugpog ngayon. Oo. At saka ang mga kapatid ko na nasa Quezon. Ang kapatid ko na si Isikila Manggi at saka si Nerio Manggi. Naroon sila sa Quezon. O baka meron kang gustong ipabot doon naman sa malalakas ang katawan na walang kapansanan. Paano ibibigyan sila ng kumbaga mensahe na mas lalo silang magpakalakas dahil wala naman silang pinagdadaanan na kapansanan. Sana sa tulad kong sa malakas ang katawan, sana pagbutihin nila yung huwag silang magkaroon ng karamdaman na isang tulad ko. Salamat po. Oo. Excuse me. Ayan. Hindi pa papunta ko dun. Oo. Na-interview lang At ako. ayan. So again, Tatay Tour, maraming salamat po at naway marami pang buhay, biyaya dumating po sa inyo. Salamat po. Sana bigyan po ako ng Diyos ng mahabang buhay at makatulong din sa kapwa ko na naghihirap-hirap din. Kahit ako ganito, tumutulong din po ako. So walang... Ay baka may nanonood sa atin ngayon na gusto magpatangkil ng lambat. Ayan. Iayahan mo, paano ba? Ano ba yung kailangan nilang dalhin sa iyo kung gusto nila magpatangkil o magpahayo mo ng lambat?
Hindi na, sir. Dahil na alam na nila lahat. Ay, hindi. Baka may mga nanonood ngayon. Baka gustong magpatangkil. Ay, samantalahin natin yung pagkakataon. Kung gusto, yung po sa nanonood ngayon, ay baka meron po kayong ipapagawa na lambat, ay nandito po ako. Oo. Kilala po naman ninyo ako dito sa buong Argao. Oo. Kahit taga saan man nun, basta merong lang gagawin. Ayan. Thank you, Tatay Tor, ha? Oo. At maraming salamat sa pagkakataon binigay mo and naway patuloy kang bigyan ng pong may kapal, ano, ng buhay at kalakasan, ano. At saludo po kami sa inyo ang ating programang Ang Realidad dahil sa kabila ng sitwasyon ay tuloy-tuloy ka na naghahanap buhay, ano po, at nakakatulong sa ating mga kabarangay at mga kababayan. Thank you, Tatay. Mabuhay ka po at magandang araw sa iyo. At napanood natin mga karealidad kung gaano kahalaga ano po itong benepisyo na tinatanggap ngayon ng ating mga magulang na ating mga senior citizen, ano po. Kaya nga tayo po ay nagpapasalamat una sa ating pamahalaan na at sa DSWD na siyang nagiging instrument ano po ng distribution nito pong social pension ng ating mga senior citizen. At sana tayo pinananawagan din ano sa ating mga mababatas, sa ating senior citizens party list, ano po, na sana ay mas marami pang mga batas, ano po, ang inyong maipasa para mag-benefits ang ating mga senior citizen. Narinig naman po natin kung gaano kalaking tulong, ano po, na naibibigay o natatanggap ng sa buhay ng ating mga senior citizen. Sabi nga natin kung gaano kalaki itong ipinondo ng ating pamahalaang nasyonal na how many billions ano para sa ayuda, sana po mas prioridad natin itong ating mga senior citizen. Dahil bago naman sila naging ganyan ang edad, talagang marami po silang naging natulungan, ano po, una sa kailang pamilya, sa pamayanan, ano po, at siguro this is the right time naman para yung ating mga senior citizen naman ang mag-benefits nito pong ganito na mga pension, ano po, mas mainam po kung mas malaki pa sana na pension ang ating o ang matanggap ng ating mga senior citizen. Sabi ko nga, darating ang panahon, lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo magiging senior citizen. Tatanda ka rin, ano po. Kaya nga, sana, kahit sa ganitong bagay, ay maramdaman at matikman ng ating mga senior citizen ito pong benepisyo ng ating pamahalaan. At muli po sa ating mga karealidad, ito po ang ating pong special coverage ng ating programang Ang Realidad, ang totoong kwento ng buhay. Sumasalamin sa totoong kwento ng buhay ng ating mga kababayan, particular dito po sa Barangay Argao po saan ay nagasagawa ang DSWD ng pamamahagi ng social pension para sa ating mga senior citizen, kabilang po ang ilan po mga barangay, ang Silangan, ang Argao at iba pang barangay dito po sa bayan po ng Mugpog. And with that, maraming salamat. Mabuhay ka, kabayan, at ito po ang programang Ang Realidad. Isang ligtas na araw sa inyo. Mabuhay ka. Lahing Marinduqueño. DJA Realidad. Sumasagot ang kwento ng